Okay, tayo po lahat ay pumikit and let's pray. Hallelujah. Lord, magandang gabi po sa oras na ito. Inilalapit po namin sa inyo ang aming salita na mapapakinggan. Ako, Lord, na gagamitin nyo na magdadala ng message. Humingi po ko sa inyo, Lord, ng pangunguna, ng gabay, ng katalinuhan. Sa ganun, Lord, hindi po ako magnangan sa sarili ko knowledge and wisdom. I pray na sa bawat isa sa amin na makikinig ngayong gabi na ito, bigyan niyo nga po kami, Lord, ng bukas at buhay na diwa. Sa gayon, Panginoon, na sa lahat namin mapapakinggan, ito po, Lord, ay aming may sa puso, may sa gawa, at hindi lang ito mabaliwala sa aming mga buhay. Muli, maraming salamat sa panibagong buwan na mayroon kayong panibago na ituturo sa amin na magbibigay, Lord, ng changes sa aming life. Ito aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. So magandang gabi po sa bawat isa or hapon. Ayan. Okay, sa ngayon po, katulad nga po nasabi ko sa panalangin ko, tayo po ngayon ay nasa bagong buwan na. Ito yung unang linggo ng August. At syempre, alam natin, every month, meron po tayo panibagong series na pinag-uusapan. And ngayon nga po, para po mas maging malinaw sa atin yung pag-uusapan natin, and habang inaayos ng multi yung kanilang, ayan, sige, F11. Ayaw, ayan. Ebo, so sige, tingnan kung gumagana na to. Okay, working na. Salamat. So yun po, para po mas maipaliwanag ko ng maayos sa inyo kung ano po yung series natin ngayong August. So ito po yung naisip ko, ito po yung na-prepare natin na illustration. So sino po nakapanood sa inyo nung last year na Manila Film Fest? Yung Metro Manila Film Fest. So ito po yung ginagawa na every Christmas season dito sa Pilipinas. So di ba po wala pong pinapalabas na foreign movie. Kasi lahat ng pinapalabas puro Filipino movies, and then mayroong competition kung sino yung pinaka the best na movie. So yun po yung tinatawag natin na Metro Manila Film Fest. Then last year nga po, trivia lang. Last year po, yun po yung 50th anniversary o annual na ginagawa ng Pilipinas yung Manila Film Fest. So yun po, meron po ba nakapanood sa inyo ng Manila Film Fest last December? Meron po ba? Okay, maraming salamat sa mga nagtaas ng kamay. Alam ko yung mga movies nito, lumabas na ngayon sa Netflix. So kahit hindi nyo man napanood nung nakaraang taon, baka napanood nyo na itong mga nakaraang araw. So okay. Then gusto ko lang i-share sa inyo, kung familiar kayo sa Top Grosser, ibig sabihin po nito, pasensya na kung maliit yung ano doon, yung font. Sinadya ko talaga, ayoko ipabasa sa inyo yan. Kaya nilitan ko na lang. Ako na lang magbabasa. Nakalagay dito, Top Grosser refers to the product, service, or in the context of entertainment, a movie that earns the most money. So, kung di po ako nagkakamali, wala naman talagang specific reward sa Manila Film Fest para sa top grosser, kung sino may pinakamalaking kinita. Pero nire-recognize to. Kasi kung sino, meaning kasi pinakamalaking kinita, pinakamaraming nanood. Tama po ba? So, yun po. Sa tingin nyo po, nung nakaraang taon sa Manila Film Fest, ano po ang movie yung may pinakamalaking kinita? Ano po ba manguhula? Okay, sa hula ni Ate Jane, Green Bones. Sino po manguhula? Ano po yung pinakamalaking, ano pong movie yung may pinakamalaking kinita last year? Wala na po. Ano, Ryan? Sige, may bulong ka ba, Ryan? Wala? Wala ba kayong hula? Ano ba yung mga pinanood nyo last year? Ha? Kanina may nang hula ng Rewind, pero noong 2023 pa yun eh. Pero yung 2024 lang, wala na po ba? Sige na nga, ang hirap magtanong sa ayaw sumagot. Sabi dito, ayun po, ang pinakamataas na kinita, pinakamalaking kinita na nakaraang taon, ano po ito, nag-span ng December 25 hanggang January 7, 2025. So 460 million yung kinita ng And the Breadwinner is. So ito, palabas nga po. Sino pa nakapanood na nito sa Netflix o kaya nung nakaraang taon? May nakapanood na? Okay po, wala talaga. Ayaw nyo talaga magtaas ng kamay, ha? Magkano ba gusto nyo? Joke lang. Para magtaas kayo ng kamay. Na joke lang. Eh po, grabe nung laki nung kinita nila, 460 million. So kayo imagine, parang ilang bahay yan. Sabi natin, sa 10 million, pwede ka na makakuha ng, pag sa probinsya, mansion na yan. So parang pwede ka na magkaroon ng 46 na mansion sa provinces. Di ba? Sa iba't ibang province. Imagine, 460 million. Napakalaki. Pero ang trivia talaga dito na gusto kong i-share sa inyo, kung ito total po natin, susumahin natin lahat ng kinita ng lahat ng movies
ng Manila Film Fest noong nakaraang taon, ang kinita nila in total, 800 million. So, ibig sabihin, more than half yung kinita ng End the Breadwinner is. Ibig sabihin din nun, majority sa mga Pilipino, nung nanood nung time na yun, ito yung pinanood nila. So, ayun. So, yun yung trivia natin. So, End the Breadwinner is yung pinakamaraming nanood. Ngayon, next. So, ito naman yung Best Picture. Familiar po ba kayo sa Best Picture? So, sa larangan po ng competition ng mga pelikula, ito yung gusto nilang makamit na gantimpala. Ito yung gusto nilang achievement, na parangal na gusto nilang makuha. Kasi sabi nga dito, sabihin ng Best Picture, it's the top award usually given at film awards like the Oscars. It means the movie stood out above all others in many ways. Story, acting, directing, production, emotional impact, and how well everything came together. So dito nila na pinag-uusap mo sino may pinakamalaking kita, sino may meron pinakamagandang effects. As in lahat, yung full package, kung sino yung pinaka-the best. So yun daw po yung makakakuha ng award na Best Picture. So ibig sabihin, sa mga nakilahok nung nakarang Manila Film Fest, ito yung gusto nilang makuha ang award. Ngayon, meron po ba kayong idea kung sino po yung nanalo last year? Yung Green Bones. Siyempre, binalita rin naman to eh. Ay, sumobra. So ito nga, excuse po, sorry. Yan. So ito nga pong Green Bones, bukod sa sila yung Best Picture, sa kanila na rin nakuha yung pasensya na kayo. Okay, sorry, may sumasabit. Okay, so yun po. Ito pong Green Bones. So bukod sa sila yung Best Picture, sa kanila rin po kinuha yung Best Actor, si Dennis Trillo. Tapos, sa Best Supporting Actor kanila rin, si Ruru Madrid. And then, yung Best Child Performer, yung si Shannon Stevens, sa kanila rin. So, hindi lang basta maganda yung story ng movie, pati yung mga best, kasi yung pagdating sa acting, nasa kanila rin yung mga the best. At sabi nga doon sa na-search ko, meron pa sila ibang awards na nakuha bukod sa mga yan. So, ibig sabihin, kumbaga, kung titignan natin, si Green Bones, total package. Lalo sa larangan ng movie. Ang ganda daw talaga. Meron ba nakapanood sa inyo ng Green Bones? Meron na? Sige, kwento nyo nga. Ay, kwento nyo nga. Ay, hindi ko pa napapanood, pero napanood na ni Ninya, nakwento niya sa akin. Ang ganda daw na, ito yata pinanood niya no last year. Sabi niya, napayak ata siya. Hindi ko lang kung bakit. Kung ano yung pinaka-story. Wala pa talaga ako idea kung ano yung pinaka-synopsis ng story. Pero marami nga nagsasabi na maganda daw to. Pero yun, despite sa awards na nakuha niya, kung i-compare natin sa And the Breadwinner is, alam ko nakita nyo na kanina, ito yung kinita ng Green Bones, 133 million. So approximately 134 million. So kung ikukumpara mo sa And the Breadwinner is na 460 million, wala pa sa kalahati ng And the Breadwinner, yung kinita ng Green Bones, kahit na, yun yung mas maganda yon. In terms of, sabi ng mga expert, hindi ko pa naman napapanood eh. Kanya-kanyang taste din naman yan. Siguro maraming factors why mas maraming nanood ng And the Breadwinner. Hindi ko rin naman sinasabi na hindi maganda yung And the Breadwinner, mas maganda si Green Bones. Depende yan sa mga nanonood. Pero yun nga, kung magbabasihan natin yung sa mga nag-judge, para sa kanila, yung mga expert na nag-judge, si Green Bones talaga yung full package na maganda panoorin. Ngayon, ang tanong, si Green Bones, sa tingin nyo, overrated or underrated sa pananaw ng mga nanonood? Sa tingin nyo lang, sa pananaw nyo lang, walang, opinion nyo lang naman, si Green Bones po ba ay overrated or underrated? So, tanong natin Kuya Ian, para sa'yo Kuya Ian. Sa point of view ng mga nanonood, si Green Bones, underrated, overrated? Oo, pwede rin Kuya. Underrated siya. Okay, based sa mga binanggit ko kanina. Okay, dito naman po. Sa inyo po, Tatay Rocky. Para sa inyo, si Green Bones, napanood niyo po ba Green Bones? Hindi pa. Panoorin niyo po joke lang. Ano po? Sa tingin niyo po, overrated, underrated? Ano tay? Sige po, pass. Okay, sige dito naman. Ian, sa'yo Ian. Dalawang Ian. Underrated din. Okay, kung tutusin, sa point of view ng mga pangmasa, since ang tinanghilik nila, yung End the Breadwinner is, ibig sabihin, sa pananaw ng masa, si Green Bones ay underrated. Para po mas maunawaan pa natin,
Tingnan natin yung comparison nung definition ng dalawa. Ngayon po, so meron akong pinrepare na table. Example po, nung pandemic days, lalo na sa mga kalalakihan, di ba po nauso na naging yung sneaker era. So kapag may lumabas sa sapatos, pinag-aagawan, hindi ko sure kung familiar kayo, pero baka ko lang. Pero yun po, dumating po, lalo na po sa mga nagtatrabaho, siguro po ba kayo mga nagtatrabaho aware, or sa ibang mga kabataan, pag may lumabas po, lalo na po pag Jordan shoes ang lumabas, lalabas pa lang yan, ubos na agad. Tapos, nauso po yung resell. Marami nagre-resell. So, meron po magbebenta na, halimbawa po, para sa akin pa ang overhype na sapatos, isa sa mga overhype na sapatos, yung Nike Dunks Panda. Yun, ang SRP nun, normal price no, nasa 5 to 6K ata. Nakalimutan ko na yung exact price. Pero, ibibenta yun ng mga reseller ng 15,000, 20,000 or more, depende sa demand. Pero ganun dati, pumapatak yung presyo nun. Kasi nga, sobrang hype. Kumbaga, overhype. Hindi na siya yung kasi sabi natin overhype or overvalued. Yung binibigay na presyo ng mga reseller is hindi na worth dun sa babayaran mo. Sana makukuha mo lang na product. So, yung pinapoint natin na overvalued. And then yung underrated naman, ito yung mga undervalued or overlooked. For example, yung naghahanap ka ng someone na magpapahalaga sa'yo, pero hindi mo pinapansin, katabi mo na pala. Diba? Naghahanap ka ng mag-care sa'yo, pero nasa gilid mo lang pala, or nasa likod mo lang. Tingin ka nga sa likod, nandiyan ba? Alam mo yung naghahanap ko ng someone na magpapahalaga sa'yo, pero na-overlook mo, mayroon palang tao sa paligid mo. Sa iba mo pa hinahanap yung attention mo, samantalang katabi mo na yung nag-care sa'yo. Diba? Ayun, so then in terms of reality, less impactful than believed, and then yung underrated naman, more impactful than assumed. Then another example pa dito, yung flashy lifestyle with no stability, sabihin, yung mga tao daw, yung overrated daw, mas gusto daw natin yung, dito, yung mga halimbawa, flashy lifestyle, kailangan, gala dito, gala doon, bili na nito, bili ng ganyan. Pero in terms of finances, hindi na stable. Hindi rin talaga dito, hindi rin siya good example. Pero may gusto ng ganun, maraming gusto lagi nagta-travel, maraming gusto lagi bumibili ng mga bagong gamit, kahit naman hindi man talaga afford. Amen? Tapos, ito ay underrated daw na example, yung consistent discipline with quiet results. Ito yung mas hindi natin gusto ng majority. Yung alam nila na makakatulong sa kanila ng disiplina, pero hindi nila gagawin. Kasi hindi naman yun yung uso. Kumbaga hindi niya nakikita sa marami. Unless na lang, halimbawa, yung running, alam natin, good yan sa body natin. Dahil naging hype, dahil naging sikat, kaya marami tumakbo. Pero kung sisikat ba yung running, marami kayong tatakbo. Syempre, hindi. Yung nga, alam mo yun, doon mo makikita na majority ang mga tao sumasabay lang sa uso. Kung ano yung nagiging hype, kung ano yung nagiging overrated, na minsan, ito nga yung problema na minsan hindi na tama yung sinusunod ng nakararami. O kaya, hindi naman sa hindi tama, masyado na binibigyan ng pagpapahalaga yung isang bagay na kahit hindi naman talaga bigyan ng ganung katinding importance. Sabi nga sa huli, yung common reaction daw pagdating sa overrated, ito yung people chase it, ito yung nahabol natin, tapos yung mga underrated naman, ito yung people ignore it. Okay, kaya nga po, with that, ito po yung pag-uusapan natin ngayong buwan. Ito po yung magiging goal ng series natin ngayong August. Basahin ko lang po. In a world that celebrates the big and the grand, we often overlook the small, ordinary, and seemingly insignificant. But God sees the little things. And it is often these underrated choices, habits, and truths that determine whether we flourish or fall. So dito nga po pag-uusapan natin. Actually, medyo naging topic na, medyo na-touch namin to nung nakaraang Redefined. Sa mga umatin ng Redefined netong July. Medyo halos related dito, almost related dito yung topic namin. Pero ngayong buwan, mas bibigyan natin siya ng mas malalim na pag-aaral. So dito nga, pag-uusapan natin, sabi dito, na normal daw ngayon sa society natin, mas hinahanap natin yung grand, mas hinahanap natin yung may celebrations, laging may ganap, kung ano yung mapapansin ng ibang tao. Kesa yung malilit na bagay, yung mga ordinary things lang, small things lang, simpleng bagay lang, pero minsan hindi natin binibigyan ng importansya sa buhay natin, pero si God, yung mas gusto niya na bigyan natin ng focus. Okay, kaya nga po, ngayong buwan, ang title po ng series natin ay walang iba, kundi underrated. Okay, sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, basa. Okay, gising pa kayo. Sige, ito po yung verse natin, Luke 16:10. Sabi po dito, one who is faithful in a very little is also faithful in much. So dito po binabanggit na yung mga tao daw po na kaya mong pagkatiwalaan sa maliliit na bagay, sila rin daw po yung mga tao na sigurado ka
malaki yung chance, mapagkakatiwala mo sa mas malaking bagay, sa greater things. So dito binabanggit ang salita ni God, yung reality na para malaman mo kung sino yung mas in terms of, siguro in terms of greatness. Makikita mo, tingnan mo kung paano yung isang tao magpaalaga sa mga small things na meron siya. Sa mga, let's say, sa mga simpleng responsibilities na meron siya, tignan mo kung paano niya pahalagahan, paano siya nagiging responsable, paano siya nagiging good steward sa mga simple things na meron siya. Kasi kapag ganun siya ka responsible, ganun siya ka good steward sa mga small things, how much more sa mas malaking bagay. Kaya minsan hindi tayo mabigyan ng greater things ng Panginoon. Hindi niya mapagkaloob sa atin yung plano niya kasi baka hindi pa tayo ganun ka good steward sa simple things lang. Kahit sa simpleng bagay lang, hindi na tayo mapagkatiwalaan. Kaya nga po, ngayon, pag-uusapan natin, so meron po tayong 5 linggo ngayong August, at ito po yung 5 bagay na pag-uusapan natin. So una po, ngayong araw, pag-uusapan natin yung overlooked people. And then yung second naman po, yung mga simple truths. Simple truths about sa Word of God, about sa Bible na minsan na dahil alam mo na, minsan hindi mo na gano'ng binibigyan hindi mo na minsan nasusunod or minsan binabaliwala na natin. Pangatlo naman, small sins. Ito naman yung mga simpleng kasalanan na para okay lang sa'yo nang gawin kasi simple lang naman. For example, halimbawa po, sa tingin niyo po, sino po ang mas masama? Nagnakaw ng 1,000,000 o nagnakaw ng 5 piso? Parehas lang naman. Parehas kasi silang nagnakaw. Wala yan sa value. Sa harapan ni God, parehas lang yun na nagnakaw. Pero sa harapan ng tao, ang makakasuhan, nagnakaw ng 1,000,000. Diba? Kaya minsan, dahil iniisip natin, ay, maliit na bagay lang naman itong ginawa kong mali, parang okay lang na gawin. So yun yung pag-uusapan natin sa number 3, small sins. Ano yung mga small sins na minsan, parang pikit mata natin ginagawa, hindi tayo nagigilty kasi maliit na bagay lang naman. Pang-apat, financial habits. So ito yung about naman to sa kung paano natin minamanage yung ating finances. And then pang-5, panghuli, yung ordinary days. Sa ordinary days, pag-uusapan po natin dito, ito yung common sa mga tao na binibigyan natin ng pansin yung mga celebrations. May birthdays, graduation, reunion, Pasko, mga holidays. Diba? Yung mga sa atin, excited tayo kapag mayroong mga ganyang ganap. Walang problema doon. Pero minsan, nakakalimutan natin yung mga simpleng araw, yung usual day na meron ka. Kung paano mo yung ginugugol, kung paano mo yung i-spend yung normal day mo, yun yung merong mas malaking impact sa magiging future mo. Which is minsan, yun yung mas hindi natin ganun binibigyan ng pansin. Minsan, parang magiging tayo, come what may. Sige, kung ano na lang mangyari, na lang gagawin ko. Without giving importance sa mga ordinary days natin. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong buwan. At ngayon nga po, dako na tayo sa topic natin. So for today, pag-uusapan natin, overlooked people. So ito po yung title na pag-uusapan natin. Then sabi po ng ito po yung natin, goal. So we often seek validation from people who don't care. Tayo daw po, nag-aasam tayo ng mapansin. Nag-aasam tayo na ma-recognize, ma-appreciate ng mga tao na in reality, baka wala naman talagang pakialam sa atin. O walang pakialam sa'yo, walang pakialam sa akin. Pero minsan, mas gusto natin hanapin yung validation daw nila, yung recognition nila, kahit in reality, wala naman talaga siyang pake sa akin or sa atin, di ba? Sabi nga po dito, forgetting that God has placed in our lives those who genuinely love, care, and pray for us. Dahil hinahanap mas sinisik natin, pinupurso natin, yung recognition, yung validation ng ibang tao na hindi naman tayo importante sa kanila, na-overlook natin, hindi natin napapansin, na-neglect natin, nababaliwala natin yung mga tao na talagang merong care, yung totoong merong care sa atin, totoong merong pagmamahal sa atin. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito nga po yung verse, Galatians 1:10, for am I now seeking the approval of man or of God? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. So ito pong context nito, sa upper part po ng verse na to, kino-correct ni Pablo yung mga taga-Galatia. For example, kayo mga Galatians, sasabihin ni Pablo, kayo mga taga-Galatia, pag may nagsabi lang sa inyo ng simpleng katuruan, naniniwala kayo agad. Handaan nyo nang kalimutan yung salita ng Diyos dahil lang meron kayong narinig na bago. Parang hindi kayo nag-i-stick dun sa tinuro na gospel. Ngayon, sinabi niya, ako naman na nag-share sa inyo, hindi naman ako nag-share para sa sarili ko lang, hindi ko kayo sinishare ng Word of God kasi para makuha yung approval nyo. Kaya niya binabanggit yung Galatians 1:10 na, for am I now seeking the approval of man or of God? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Sinasabi niya sa sarili niya, kung ginagawa niya yung pag-share ng gospel para sa sarili niya, hindi talaga para kay Christ yun, para sa sarili niya yun. Diba? Pero ang gusto niya i-point out sa atin dito, ngayon, parang matututunan natin doon, na gusto ituro sa atin dito ni Pablo,
na regardless kung anong aspect ng ginagawa natin, huwag mong gagawin yung isang bagay para sa approval ng ibang tao. Ibig sabihin, mabubuhay ka para lang i-meet yung expectations ng iba. Halimbawa, wala sa mga nasa ministry, si department head, ganito yung expect niya sa akin, dapat ganito yung gawin ko. Walang problema doon. Pero if you're going to do your job or your responsibility just to please yung department head mo, maling bagay na yun. Dapat, tama pa rin yung motivation. Dapat si Lord pa rin. Amen po ba? Okay, ngayon nga po, meron tayong dalawang bagay na pag-uusapan. So, hatiin ko lang po sa dalawang topic. Yung pag-uusapan natin ngayon. Number one po, yung overvalued. So, sino ba yung mga klase ng tao sa buhay natin na siguro medyo too much yung pagbibigay natin sa kanila ng importance. And then yung second naman, yung taken for granted. Ito naman yung mga qualities ng people na minsan, dahil nandyan sila palagi para sa atin, minsan, nakakalimutan na natin na, okay, nandyan nga pala sila para sa akin. Okay, number one, overvalued. Pag-uusapan natin, who are the people we wrongly exalt according to the Bible? So wala po akong babanggitin na group of people, wala pong race or organization or etc. So pag-uusapan natin dito yung qualities. So doon tayo magtitingin. So ano daw ba yung mga qualities ng tao na madalas yun yung ini-exalt natin? Sabihin, mas binigyan natin ng pansin, mas pinupuri natin. Yung mas hinahangad natin, mas chine-chase natin. Okay, number one, look impressive on the outside. Sorry, hindi ko napalitan to. On the outside dyan. Sabi nga po ng 1 Samuel 16:7, for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So dito po, para po maunawaan natin, ito yung time na kung saan si Prophet Samuel inutusan ni God. Okay, Samuel, i-ordain mo na yung second king. Yung second king manggagaling sa family ni Jesse. Punta ka na sa family ni Jesse. Punta ngayon si Prophet Samuel sa family nila Jesse, sa bahay nila. Ngayon sabi ni Samuel kay Jesse, Jesse, pakilala mo sa akin yung mga anak mo lalaki. Kasi isa sa kanila ang ihirangin maging pangalawang hari ng Israel. Siyempre excited naman si Jesse. Tinawag niya ngayon yung mga anak niya. Yung mga anak kasi ni Jesse, majority nasa army. So tinawag niya isa-isa. Nung nakita ni Samuel yung panganay, sabi agad ni Samuel, naku, TDH. Diba? Tall, dark, and handsome. Diba? Part pa ng army, ibig sabihin, parang yun, hindi lang physically, talagang malakas. Tinanong niya ngayon, Lord, siya ba yung i-ordain mo? Diba? Ngayon, sabi ni Lord, hindi. Tapos dumaan yung ibang mga kapatid. Sabi lahat doon, wala. Sabi ni Samuel kay Lord, Lord, lahat yung TTH, bakit wala doon? Parang okay sila lahat, physically, tapos mga part pa ng army. Sabi ni Lord, kaya sinagot siya ni Lord, kasi tayo daw mga tao, nakatingin lang daw tayo sa physical na anyo. Unlike daw ni God, ang tinitignan niya, ang importante sa Diyos ay yung puso. Sa puso nakatingin si God. Kaya tingnan nyo, sino ba nakaka-relate sa inyo sa meme na to? Kapag pogi ang katabi mo sa jeep, destiny. Kapag pangit daw, manyak. Gawin naman sa manyak. Di ba? Halimbawa, kasi usually sa mga public transpo, minsan nagsisiksikan, lalo na sa mga lalaki, minsan sa amin, hindi namin talaga maiwasan. Parang natural lang sa amin yun na medyo nakabuka ka minsan nakaupo. Di ba? Usually sa mga lalaki ganon. May nakita ba kayong babae? Ay, lalaki ganon nakaupo. Di ba? Wala naman. Usually nakabuka ka mga lalaki. Pero unintentional yun. Lalo na kapag siksikan. Siyempre, mga babae, alam natin, dapat nire-respeto, ginagalang. Minsan, hindi maiwasan ni guy, mapadikit kay girl. Ngayon, titingnan ni girl kung sino dumidikit sa kanya. Pag nakita niya pogi, pag nakita niya pangit, syempre, di ba, susungitan niya yan. Kuya, yung tuhod mo naman. Di ba, masyado nakadikit sa akin. Kakantong ka ba? Parang naiinis ka na. Pero pag nakita ni girl na pogi, ay kuya, dikit mo pa. Parang excited kasi gwapo. Parang kasi physically appealing. Di lang naman sabihin niya, masyado akong gender bias. Kahit mga lalaki rin naman minsan. Di ba, na halimbawa, sa LRT. Kapag mga lalaki nakaupo sa LRT, titignan pag may darating na babae, kung maganda ba yan. Kapag maganda, tatayo, miss, dito ka na lang. Pero pag nakita niya, hindi kagandahan, biglang matutulog. Biglang, makikita na pagpasok na, nakita mo, gising pa. Pero lalapit niya, biglang tulog eh. Kasi hindi kagandahan eh. Pero in reality, di ba, nangyayari yan. Amen po ba? Sino na-experience na yan? Di ba? Mayroon akong nakitang pangit. Hindi, joke lang. Pero syempre, di ba, ito minsan normal na response sa mga tao dahil alam natin, lalo na sa mga strangers, common na na first impression natin sa kanila, minsan talaga yung
first impression natin sa tao ay nakadepende kung paano siya, kung ano itsura niya. Sadly, di ba, nakakalungkot na minsan, kinoconclude mo agad na ang isang tao ay mabuti or masama, depende lang kung paano mo siya nakita. Kung paano mo siya, ano yung nakita mo sa kanya personal. Which is dapat dito nga, tinuturo sa atin ng Panginoon, na ayun yung mali sa atin. Minsan, we overvalue yung looks ng tao. Not knowing, sino ba talaga siya? Kaya nga po, another example, ay, sino nakapanood sa inyo ng Fangirl? Ito po ay pinalabas noong 2020. Hindi ko po ito napanood. Medyo may idea ako dun sa synopsis eh. So correct me if I'm wrong sa mga nakapanood. Pero pong nag-base niya sa trailer, do binasa ko rin naman yung synopsis niya. Sabi po dito, so si Paolo Abilino, gumanap siya as Paolo Abilino rin. Ginampanan niya yung character niya bilang isang artista. Pero syempre, yung story doon, hindi yung reality ng buhay niya. Ano pa rin, tawag dito, fantasy lang. And then si Charlie Dixon, siya yung fangirl. Ngayon si Charlie Dixon, sobra siyang obsessed na fan ni Paolo Abilino to the point na meron daw siyang fantasy world. Meron nga akong nabasa doon sa synopsis na meron daw eksena minsan doon. Malilito daw yung viewers kung fantasy world ba ni Charlie yun nangyayari. Hindi ko lang kung ganun talaga. Or reality yun nangyayari. So dahil nga sa sobrang obsessed niya doon kay actor na si Paolo Abilino. Pero ang pinaka-ending daw nito, nakita nakita ni Charlie Dixon yung dark side nung showbiz parang yung public figure daw kasi figure daw dito ni Paolo Abilino is good. Ewan ko lang kung good boy, magaling na actor, etc. So basta maganda yung kanyang pinapakita sa public. Pero in reality, yung personal life pala niya, yung private life niya, hindi siya good example. Parang nagbibisyo siya, nagdadrag siya, ganun. So, yun sa na-realize doon ng fangirl. So, sa atin pong mga tao, tapat po, tinuturuan tayo ni God na sa mga tao na nakakasalamuhan natin, nakikita natin, huwag tayo maging bias sa physical ng nakaanyuan. Okay? So, huwag natin isipin na kung mabuti o masama ang isang tao, depende kung paano mo siya nakikita. Amen po ba? Palakpakan po natin si God. Pangalawa naman po, na overvalued sa atin, yung have money or status. Sabi po dito, yung James 2 verse 1. So dito si James, nagkwento siya na, sabi niya po dito, my brothers and sisters, believers in glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. So tayo daw po bilang mga naniniwala sa Panginoong Jesus, tayo daw po dapat ay hindi makita ng favoritism. So nagbigay siya dito ng example, paano? Nagbigay siya dito ng example ng favoritism. Verse 2, ayaw maklik. Ayan, verse 2. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. So meron daw dalawang taong, for example, sa context sa simbahan, meron dalawang taong umattend ng church. Yung isa, na bagong attender, mayaman daw. Diba? May mga ginto na suot, maayos yung pananamit. Siguro, designer's clothing, naka Louis Vuitton, tapos yung bag niya, Gucci. Parang yamanin. Tapos merong kasabay siya na pumasok daw, na a poor man daw na wearing filthy clothes. Ibig sabihin, madumi yung damit. Gusgusin. Ngayon, sa verse 3, lumagpas. Verse 3, if you show special attention to the man wearing fine clothes and say, here's a good seat for you, but say to the poor man, you stand there or sit on the floor by my feet. Verse 4, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? So dito ang binigay na example ni James, mga usher. Sino mga usher dyan? Meron daw dumating, di ba? Sabi, may dumating na dalawang bisita. Yung isa daw, dahil mukhang mayaman, pinaupo daw sa harap. Yung isa daw, dahil mahirap lang, gusgusin, ano sabi daw nung usher? Huwag ka nang pumasok. Hindi, joke lang. Sabi, sige, pwede ka umupo sa hagdan, pwede ka sa may banyo, huwag ka lang sa gitna. Parang dinidiscriminate nga kasi nga mukha daw mahirap. Ngayon, kinokorek daw tayo dito ni James. Sabi daw dito na kapag ganun daw yung ginawa natin, di ba nag-discriminate na daw tayo? Nag-judge natin yung isang tao na mayroong daw evil thoughts. Kasi nga, in reality, sa ating minsan, hindi natin maiiwasan na normal sa atin na ma-judge yung isang tao depende sa status niya. For example, itong nakaraan lang po, meron po akong pinuntahan na conference related sa trabaho namin. Dahil medyo maaga kami dumating, nung papasok na kami, nung upo na kami, binulungan kami ng usher. Ay mga sir, huwag kayong uupo sa harap pang VIP lang doon. Sinabihan kami. Sabi ko, VIP ako Na-joke lang. Siyempre, hindi man ako VIP. Siyempre, gets ko naman. Naupo lang doon yung mga executive, mga ganon.
So, parang in reality kasi gano'n naman talaga sa atin, di ba? Kapag mayroong mga big events, sino pa paupuin sa harap, kundi, kaya pag mayroong ka invited na mayor, si mayor yung upo sa harap, pag may invited yung presidente, sila yung mga special mention, di ba? Masabit na naman. Ayun. Tapos, tapos yung mga normal na tao, karang tayo na bahala kung saan na tayo uupo. Ito nga po, meron na po akong isang meme ulit dito. Kapag ang bisita daw, so ito po, wala po akong discriminate. So kapag ang bisita daw galing sa probinsya, tatanungin mo daw, oh, kumain ka na ba? Hindi pa, sige, labas ka muna, kain ka muna sa labas. Wala kaming handa para sa'yo. Pero kapag ang bisita daw, galing abroad, okay, galing Canada, galing US, name it, kaya saan galing. Oh, uy, bisita natin, sige nito ganyan. Baka maraming masalubong. O sige, kumain ka na ba? Anong gusto mo? O order kami. Ano gusto mo ba ng... Nagne-Nescafe ka ba? Bilan na lang kita ng Starbucks. Baka kasi sumakit yan mo sa Nescafe. Pero alam mo yung parang iba yung special attention kapag galing abroad. Kasi minsan, anong pananaw kasi natin, pag galing abroad, may pera. Pag galing probinsya, nakikikain. Minsan ganun yung pananaw natin, di ba? Nagkakaroon tayo ng discrimination, which is dapat hindi ganun. Ito nga tinuturo sa atin ni God na dapat sa pagtingin natin sa tao, sa pagbibigay natin ng importansya sa mga tao, wag natin titignan kung anong meron sila, kung anong kay nila. Ito pa nga, another example. Ayaw. Tapos sa family reunion, wala kasi akong makita na magandang picture ng family reunion. Ito na lang. Walang mukha para safe. So sa family reunion, paano niyo po malalaman na doon sa magkakamag-anak kung sino ang may K at sino ang wala? Sa magkakamag-anak ha. Lalo sa family reunion, ano po magiging basehan nyo? Sa pananaw nyo lang. Kung sino ang may K at sino ang wala. Sa'yo, magtatanong ulit ako. Ito naman, Genesis para sa'yo dyan. Paano malalaman? Sa'yo bro, sige. Ano ulit yung tanong? Paano malalaman sa isang family reunion kung sino yung may K o sino yung wala? May pera, ganyan. O kaya may yamanin, ganun. May dalang kotse. Ay, kotse ba, sabi mo? Maayos na? Okay. Yung pananamit. Okay. Sige, maraming salamat. Depende daw kung paano manamit. Sige, dito naman tayo sa gitna. May magvo-volunteer ba? O magtatawag ako? Sa tingin nyo po, paano nyo malalaman sa isang reunion kung sino yung may K or wala? Bukod po sa physical, huwag kayong tumingin sa physical. Sa mga ginagawa na lang or gagawin, sa tingin nyo po, paano nyo malalaman kung sino yung may K or wala? Sige, Nanay Janet. Maraming ambag. May dalang lechon na po. Lechon baka, lechon baboy, lechon balyena. Lahat ng lechon. Kasi basta maraming ambag po ba? Malaki ambag. Okay, malaki ambag. Okay, last. Dito po sa side na to. Kay Ate Job. Sa Ate Job. Tingin mo, sa isang reunion, paano malalaman kung sino yung may K or wala? Maraming? Sa laginto? Okay, maraming salamat to. Okay. Sige, palakpakan po natin lahat ng sumagot. Maraming salamat po sa inyong opinion. Ito po, ito opinion ko lang din naman. Pero narinig ko, hindi ko maalala kung sa podcast ba or nabasa ko. Malalaman mo daw ng isang tao, sa reunion kung sino yung may K. Kung sino yung walang K, sila yung pinaguhugas ng pinagkainan. Okay, tapos na kumain? Oo. Okay, tapos na kumain. Hindi pwede si tito, hindi pwede si tita. Malaki ambag nila. Ikaw, wala kang ambag, hugas ka. Tama po ba? Oy, tapos na kumain, kayo maglipin na pinagkainan, yung mga may pera, tatayo na yan. Pero hindi ko naman nila lahat. Parang example lang. Diba? Na ganun daw, minsan sa lalo sa culture ng mga Pilipino, na hindi mo makikita na minsan magkukusa yung iba dahil nga sila may K. Tapos, ang bawa, yung lola mo, ikaw yung utosan. Uy, tingnan mo si nagkukusa. Kunin mo na. Malaki ang bag niyan. Ikaw na lang, wala ka namang binigay. Parang ikaw pa yung pipilitin ng lola mo, ng lolo mo. Diba? Kaya nga po kami sa bahay, kapag nagre-reunion po kami sa Batangas, kinukwento ko kanina si Pastora, sinasabayan kami niyan. Kapag nakikita namin si Lola nagpe-prepare na, sinasabi namin ni Pastor J, tulungan niyo si Lola niyo, mag-aayos na. Siyempre ako, nagdadabog. Joke lang. Siyempre ako, tutulong ako, di ba na, kasi nga para mapakita na lahat tayo pantay-pantay lang pagdating sa family. Siyempre tinuturo din yan sa atin. Na yun nga gusto natin ituro sa bawat isa sa atin. Dahil kahit naman, di lang family reunion, kahit nasaan tayo, kahit anong okasyon, dapat, yung importansya ng isang tao hindi nakabase
sa kung mayaman ba siya o hindi. Kung anong estado niya sa buhay. Amen po ba? May natututunan po ba tayo? May palakpakan nga po natin si God. Okay, pangatlo. Can speak persuasively but lack truth. Colossus 2:4. Sinasabi ko ito upang hindi kayo maligaw ni numan sa pamamagitan ng mga mapang-akit na pananalita. Okay, so dito po, ang gusto ko pong bigyan pansin dito, lalo na ngayon, nasa ano tayo, nasa era tayo ng mga content creator. Yung maraming nagpa-podcast. Siyempre, maraming magaling, maraming matalino. So wala akong ini-name drop kung sino man sa kanila. Kaya depende kung meron kayong mga fina-follow na mga content creator. Pero dito po, gusto ko lang mong gusto ko ituro sa atin dito na dapat sa atin matuto tayong kilitasin ba? Ano ba yung Tagalog? Tama ba yung kilitas? Kilatisin. Marunong tayo dapat kilatisin. Alam yung Tagalog eh. Marunong dapat tayo i-check yung mga sinasabi ng mga content creator. Lalo yung mga nagpa-podcast. Sige, bigyan mo nung sinabi ng Bible. Ito, maganda example. Acts 17:11. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Ganda mo na binanggit dito. Nung panahon na si Pablo, nag-share na ng word of God, ng gospel, outside Israel. So isa sa napuntahan ni Pablo yung Berea. So yung mga Hudyo doon na nakinig, sila daw ay excited. Mapakinggan yung salita ni God. Pero hindi porke excited sila, automatic tanggap na lang silang tanggap. Ginagawa nila, dino-double check nila yung sinasabi ba ni Pablo. Tama ba yan? Nakalagay ba yan sa Bible? Dino-double check nila. So dito magandang example din yung mga Berean Jews. Dapat ganun din po tayo sa mga pinapakinggan natin. Lalo na sa mga content creator, sa mga nagpa-podcast, sa pinapakinggan natin. For example, kaya nga binigay sa akin ng council, nagkukwentuhan kami. Maganda tayo bagay na example, which is totoo naman. So dito mayroon pinafollow na mga content creator about sa pagkain. Sabi nila, dito masarap pumunta, masarap ganitong pagkain, ganito lang yung presyo. Diba? Kaya ganitong kape. Pero ikaw, pag titikman mo na, ay advertisement lang pala yon, endorsement lang pala, hindi pala totoo. Binayaran lang pala yung content creator kasi hindi naman pala talaga masarap. Kasi kailangan mo, ikaw sa sarili mo, kailangan mo rin talaga i-double check yung mga binabanggit. Sa pagkain lang yun, pero how much more sa mga, halimbawa, pagdating sa morality ng buhay, pagdating sa politics, mabigat ang politics. Minsan kasi kung sino yung pina-follow natin na content creator, minsan kung ano yung sinabi niya na kung sino yung bias niya na politician, yung bias niya na kulay, yun ka na rin. Siyempre dapat tayo sa sarili natin, tayo ay magse-search pa rin ng sarili natin. Diba? Kaya dapat, katulad ng tinuturo sa atin dito, hindi porket, lalo na ngayon, maraming magaling na nagsasalita. Maging matalino tayo na mag-double check ng mga binabanggit nila. Higit sa lahat, lalo na sa atin dito sa loob ng simbahan, tayo bilang mga Kristiyano, syempre ano ba ang basihan natin ng katotohanan? Wala pong ibang kundi ang salita ng Diyos. Wala po tayo ibang na pinaninindigan, wala tayo ibang tinatayo kundi ang salita ni God. Tingnan mo lang yung sinasabi niya, lalo na kapag masyadong big deal yung pinag-uusapan. Tingnan mo mabuti, sa salita ba ni God, tama ba yan or mali? Maging wise tayo. Amen po ba? And then sa last, in possess worldly knowledge without godly wisdom. Sabi po dito, 1 Corinthians 3:19, huwag dayain ni numan ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung mayroon man sa atin dito, sinasabi mo sarili mong matalino ka, base sa mundo, sabi ni Pablo, huwag mong sabihin matalino ka, dapat sabihin mo sarili mo mangmang ka. Kapag ginawa mo daw yun, masasabi na matalino ka. Bakit niya sinabi yun? Verse 19, sapagkat ang karunungan ng salibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya na nasusulat, ginagamit niya ang kautusuhan ng mga marurunong para mabitag sila. So dito binabanggit ni Pablo sa atin na hindi niya sinasabi na masama na maging matalino, hindi niya sinasabi na huwag kayo mag-aaral lang mabuti, huwag niyo nang i-improve yung skills niyo, yung intelligence. So hindi ganoon yung sinasabi niya. Gusto niya po ito dito, kahit anong na-achieve mo, lalo na sa terms of academics, let's say, magna cum laude, summa cum laude, ano pa ba? Kung sa mga high school, with honors, with the high honors, name it kung ano man yan. Hindi dapat yung maging basehan para masabi mo, ikaw lang yung magaling, ikaw lang yung matalino. Ay ba, sa atin, huwag natin ipapaboran ng isang tao, di porket meron na siya academic awards. Dahil matalino lang siya. Tingnan pa rin natin kasi tandaan natin, lalo na sa mga nag-aral, isa mga tinuro natin sa LG, di ba? Isa sa mga naging topic natin, yung buhay nga naman. Sa buhay nga naman doon, paniliwanag sa atin, sa book ni Solomon, kung ano yung difference ng intelligent
sa wise. Ikaw na pinagkaiba ng knowledge sa wisdom. So para po mas maunawa natin, tingnan natin, may video ako ipapakita. Pa-prepare ng sound. Siguro napanood nyo na to. Ay, siguro yung iba nakapanood na nito. Yung sound dapat yung nakakabingi. Wala yung sound. Pakiulit na lang. Wala yung sound eh. Di ba? Di ba? Di ba? Wala pa pala. Amen. Ayaw pa rin. Kwento ko na lang. Wala pa rin. Pero kanina meron eh. Ayaw talaga, kwento ko na lang. Yun, isa pa. Sige, pakiulit. Kaya magalala, wala pong mura dyan. Diba? Tama po yung point ni ate, di ba? So nakita natin doon, si legal wife saka si Kirida. So si Kirida nagyayabang, matalino daw siya. Hindi daw siya papato sa non-educated. Ngayon sabi naman ni Kirida, sabi naman ni legal wife, totoo bang may knowledge siya? Bakit ka pumatol? Kung talaga may knowledge ka, bakit ka pumatol? Sa alam mo naman may asawa na. Yun yung difference ng knowledge sa wisdom. Yung knowledge, alam mo lang. Pwedeng inform ka. Yung wisdom, i-apply mo sa tama. Yung nalalaman mo. Diba? Kaya nga doon makikita natin dito si ate, hindi siya wise na tao. Siguro knowledgeable siya. Magaling siya mag-English eh. Nag-i-English siya eh. May English niya pa si ate. Ganon din po sa atin. Kaya nga po, sa atin, lalo na sa paningin ng Diyos, sa panahon ng Diyos, ang taong matalino, yung ina-apply niya yung knowledge niya sa tama. Nakabase yung ginagawa niya sa buhay niya ayon sa katotohanan. Ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, hindi natin pwede pagmalaki sa harapan ni God na marami kang academic awards, marami kang achievements, matalino ka. Hindi enough yan. Tingnan mo yung klase ng buhay na meron ka. Are you living according to the word of God? Are you living in the truth? Amen po ba? So yun po. Kaya nga dito, nakakalungkot po kasi we often chase the spotlight, applause, and attention of those who barely notice us. Tayo daw po, masyado nating binibigyan ng pansin. Halimbawa, kapag meron isang content creator na mention ka niya sa kanya, halimbawa may nag-live na content creator, minention ka niya, matutuwa ka ba? Halimbawa po, si Ann Curtis nag-live, minention niya ako sa live niya habang nagtitibing siya nung, ano may palabas nila ngayon? Yung sa Netflix. It's okay not to be okay, di ba? Yung maganda yung palabas nila. Yun. Halimbawa, minention ako ni Ann Curtis doon. Siyempre ako matutuwa ako. O sino bang hindi matutuwa? Parang ganoon din sa atin eh. Minsan, pag nirecognize ng mga artista, ng kilalang tao, mayroong status, parang para sa atin, achievement ba? Parang nakaka-proud naman. Kilala ko ni ganito, ni ganyan. Pero hindi ko naman sinasabing mga maling tao sila. Pinapoint ko lang, masyado natin silang hinahangat sa buhay natin kahit naman wala talaga silang say sa buhay natin, di ba? Sabi nga dito, yet in that pursuit, we may overlook the people God has placed right beside us. The people whose quiet presence speaks volumes of love, truth, and faith. Dahil hinahagan natin yung attention ng mga ibang tao, kaysa yung mga taong mas mahalaga sa atin. Meron din natin papansin, si Lord, meron siya mga nilagay sa buhay natin na minsan yun nga, nababaliwala. Kaya nga ngayon, yung second point natin, then last, pag-uusapan natin, sino ba sa mga buhay natin, yung mga taken for granted? Okay, so ito meron tatlong bagay. Sabi po dito, God values the faithful, truthful, and God-fearing, even if the world overlooks them. Diba yung mundo daw, hindi sila binibigyan ng pansin. Sa standard ng mundo, itong mga tao, yung mga ganitong klase ng tao, wag mo dapat bigyan ng pansin. Pero kay God, sila yung mas mahalaga.
na sila yung mga nilagay ng Diyos sa buhay natin. Number one, and the faithful. Ano ibig sabihin ng faithful people? Yung they're always there, maybe not loud, maybe not perfect, but they've stayed when others walk away. That kind of faithfulness is rare. So dito ang gusto i-point out na faithful, hindi yung about sa pananampalataya. About to dun sa tao na, parang sa hirap at ginhawa, nandyan pa rin sa'yo. Kaibigan mo pa rin, nandyan pa rin sa tabi mo. Minsan, hindi mo lang sila naririnig. Minsan, tahimik lang sila. Pero pag kinausap mo sila, ready agad sila para makinig sa'yo, ready para pakinggan ka, ready na umalalay sa'yo sa oras ng problema. Ito yung mga taong faithful. Ngayon, para po magbigay ng example, meron pa ulit ako isa pang video. Last ko na yan. Glenn, may subtitle yan dito eh. Paano nga, pa-click. Pag in-click mo yung play, may subtitle yan para makita lang nila. Hindi ko lang ako mababasa though. Sige, wag na lang. Kaya mo na. Ay, mahina ang wifi. You were going to let me go with him? Isn't that what you wanted, honey? What's the matter with you? You've been acting so weird ever since I left college. For the record, you didn't leave college, you were asked to leave. I wish you guys never let me forget, especially Dad. Honey, your father. Oh, you don't have to tell me what he thinks, okay? I'm a huge disappointment to him. I see it on his face every day. He acts as if he doesn't even want me around. Give me a ticket for the car. I'm going after her. This little chicken game may work for your dad, but it doesn't work for me. That's my little girl. I need her to know that no guy on earth is good enough for her, let alone some slimy middle-aged jeans salesman. Okay, so para po bibigyan ko lang kayo ng context na nangyari. So yung tatay, si Phil. Yung asawa, si Claire. And then yung anak, si Hailey. Ngayon, si Hailey, hindi kasi pinakita dyan, umalis siya, meron ka siyang kasamang matandang lalaki. Hindi naman sobrang tanda, may medyo malayo yung gap sa kanya. Parang i-date niya o parang maglilibin na sila, ganun. Ngayon kaya niya ginawa yun para inisin yung magulang niya. Umalis sa si Hailey. Ngayon, kung nakita niyo nung simula, si Phil, meron siya mga binabanggit. Sinasabi niya yung mga wrong decision. Parang binabanggit niya yung anak niya, immature pa. Marami pa siyang wrong decision na ginagawa. Kaya gusto niyang habulin yung anak niya, pigilan sa gagawin decision. Ngayon, umalis na si Phil. Ngayon, bumalik si Hailey, yung babae. Ngayon, naiinis si Hailey, sabi niya, hahayaan niyo lang ako na sumama dun sa lalaki na yun. Parang anong problema? Wala ba kayong pakialam sa akin? Yun yung sinasabi niya. Ngayon, lalo na sinasabi niya, na lalo na daw yung tatay niya, lalo na daw si papa niya, wala daw pakialam sa kanya. No, ipagtatanggol sana ni Claire, yung tatay niya. Ngayon, dumating ulit si Phil. Hindi niya nakita na nandun na pala si Hailey. Tapos yun, kinukuha niya yung susi ng sasakyan kasi habulin daw niya. Tapos binabanggit niya na kung gaano kahalaga sa kanya yung anak niya. Na siguro marami siyang ginagawang mali, pero para sa kanya importante siya. Pero sa pananaw ni Hailey, akala niya nung una, ang tingin sa kanya na tatay niya, disappointments lang. Parang sabi niya nga na pag feeling daw niya kapag dinitignan siya na tatay niya, para daw siyang isang malaking disagreement, isa daw siyang malaking disappointment sa buhay. Pero in reality, mahalaga talaga siya doon sa tatay niya. So dito ang gusto kong i-point out, sa faithful people sa buhay natin, gusto kong bigyan ng example, yung family natin. So marami namang iba't ibang klaseng tao na faithful sa buhay natin, pero malaking bagay dito, generally, sa majority sa atin, lalo na bilang mga Pilipino, family ties tayo. So, isa sa, bako consider ko na automatic, malaking chance, faithful sa buhay natin, yung families natin. Makatulad ng example dito, minsan sa pananaw natin, lalo na sa mga anak na nandirito, minsan pananaw natin yung mga magulang natin, nanay natin, tatay natin, walang pakialam sa atin. Minsan iniisip natin, lagi na lang tayo pinapagalitan, lagi na lang tayo pinagsasabihan, pinipigyan tayo sa mga bagay na gusto natin gawin, not knowing kaya nila ginagawa yun. Bakit? Kasi may care sila. Kasi ayaw nila mapahamak ka. Kasi ayaw nila mapariwara yung buhay mo. Kaya nila tayo minsan pinipigilan. Kaya minsan, kinokorek nila tayo. Minsan nami-misunderstand natin yung care, yung protection ng parents natin sa buhay natin. Kaya nga nangyayari? Minsan nagre-rebelde tayo, porque hindi lang nasunod yung gusto natin. Alam mo yun, para hindi mo nasusundin yung parents mo, para magsasarili ka na lang, hindi lang nasunod yung gusto mo. Amen po ba? Kaya nga po dito, kinokorek sa atin minsan
kasi minsan hindi lang natin alam kung, halimbawa, isip natin, kuya, hindi mo kilala kung sino yung tatay ko, kuya, hindi mo kilala kung sino yung nanay ko. Sorry, hindi ko kilala eh. Pero, alam nyo na, minsan yung isang tao, magkakaiba tayo ng tao. Meron tayo kanyang-kanyang way kung paano tayo mag-express ng pagmamahal, kung paano tayo mag-express ng care, ng concern sa ibang tao. Lalo na, depende pa rin, lalo na sa sa mga anak nandirito, hindi natin mga magulang natin. Hindi natin alam kung ano yung background nila nung days nung sila ay anak din, nung kabataan pa nila. Hindi natin alam kung paano sila pinalaki, kung ano yung mga na-experience sila. Malaking factor yun kung sino sila ngayon yung mga magulang natin. Kaya kung minsan, nami-misunderstand natin sila, feeling natin wala silang pakialam sa atin, nakala mo lang yun. Minsan, ganun lang yung nakikita mo, pero deep inside, importante ka sa parents mo. Yan, dito nga sa mga verses natin, sabi dito, sa Kawikaan 31:27, ito nagbigay si King Solomon ng isang good example na babae, lalo na bilang isang nanay. Ang good example daw na nanay, yung sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Ganyan daw ang isang mabuting nanay. Siyempre po ako, mabibigay ko na good example dito. Wala pong iba kundi yung nanay ko po, si Pastora. So, without sugarcoating, ako, honestly, si mama po sa bahay, sobrang sipag niyan. Pag uwi niya galing trabaho, makikita mo lagi naglilinis yan. Lalo sa mga nakilala kay Pastora sa bahay. Si Pastora para lagi naghahanap ng lilinisin. Kailangan lagi merong gagawin. Naalala ko one time nung kabataan namin nila Sarah, hindi ko sure kung naalala ni Sarah, kino-correct siya ni mama sa bahay. Kasi Sarah, lagi siya ang parang second in command ni mama eh. Kapag merong gagawin sa bahay, sabihin ni mama, Sarah, ikaw na gumawa ng ganito. Sarah, ikaw maganyan. Sarah, sampay mo to. Sarah, ikaw magluto ng ganyan. Sabihin ni Sarah, nandiyan naman sila kuya. Di ba na Sarah? Pero kinorek siya ni mama, hindi ko sure kung naalala mo to. Sinabi sa kanya ni mama na, kasi kay mama, ang kanyang standard, ang kanyang motto in life, bilang isang babae, ang way mo to show your care, yung love, and concern sa iyong family, sa pamamagitan ng act of service sa kanila. Like for example, yung mga gawaing bahay. Sabi nga ni mama kay Sarah, responsibilidad ng nanay yan. Siyempre, ba't mo iaasa kila kuya mo, mga madudumi yan. Hindi marunong maglinis yan. Hindi, ako lang. Malinis naman po ako. Kahit pa paano balidoso naman po ako. Pero yun nga, kinokorek nga ni mama nun si Sarah. Kasi ako yung good example si mama sa ganitong bagay na makita mo kay mama yung ganun. Ito, commercial lang, naalala ko nga. Nung time na sinabi ko ako sa parents ko, kay mama sa kay papa, sabi ko, ma, meron na po ako napupusuan sa church. Binanggit ko sa kanila yun. Sabi, sino? Sabi ko po, si Ninya. Nung sinabi ko si Ninya, sabi nila papa, bakit? Sabi ko, ang binanggit ko po, sabi ko po kasi na, kay Ninya, nakikita ko po kasi yung personality ni mama kay Ninya. Nung binanggit ko yun, si papa tawa ng tawa. Nasa ba si Pastor? Wala pa. Tawa ng tawa si Pastor. Sabi niya, sigurado ka, Jay? Sigurado ka, gusto mo makatulad ni mama mo? Parang ginaganon ako ni Papa. Pero syempre, pabiro lang yun. Pero ang pinapoint ko kasi dito, ito nga binabanggit dito sa verse, na yung sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sabayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Responsible woman ba? Na kumbaga, dapat daw ang isang nanay, ang isang magulang, dapat daw tayo ay ganito sa binigyan na example ni Haring Solomon. And then, another pa, Matthew 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? So dito binabanggit, actually ang pinaka-context dito, na si Lord, kaya niyang ibigay lahat para sa atin, yung ano yung need natin. Siyempre ayon sa kanyang kalooban. Pero binanggit niya natin sa simula, di ba? Kung yung masasama daw, kahit masama sila, kaya nilang magbigay para sa mga anak nila. Diba? Ibig sabihin, dito binabanggit, sinasabi ni Jesus Christ, na normal sa isang tao, normal sa isang magulang, ibigay niya yung best para sa anak niya. Na kahit sa tingin mo, pananaw mo sa magulang mo, masasamang tao sila. Kahit ganun tingin mo sa kanila, still, yung care and concern nila, nasa iyo pa rin bilang isang anak. Hindi mo matatawaran, hindi mo mapabahali, hindi mo mapipigilan yung kanilang pag-aalala sa'yo. Kasi anak ka nila. Kung di man sila nag-aalala sa'yo, pag-pray mo yung parents mo. O kaya unawain mo na lang din, katulad yung sinabi ko kanina, baka dahil din yun sa past, kung paano sila lumaki, paano sila pinalaki ng mga magulang nila, malaking bagay yun. Pero yun nga, in generally, majority sa atin, may mga magulang tayo na nandyan lang para sa atin. Minsan, nababaliwala natin. Kaya nga po, ibigin natin yung wag nating i-neglect, wag nating i-disregard yung parents natin. Lalo na sa panahon sa buhay ng mga kabataan ngayon.
Siyempre ako, dumandi naman ako sa pagkabata. Minsan talaga nasa edad tayo ng ano lalo na sa mga kabata, nasa edad kayo na sobrang na-enjoy kasama yung mga barkada, kasama yung mga kaibigan, kasi kasama mo sila sa mga hobbies mo, sa mga leisures mo sa life. Minsan hindi mo kasama yung magulang mo. Hindi naman ibig sabihin hindi mo sila kasama doon, hindi ka na nila mahal, hindi na sila, minsan nawawalan na importansya nila sa buhay natin porque hindi lang sila yung madalas natin kasama. Kausapin mo rin kasi yung parents mo, baka kailangan mo lang din sila kausapin. Amen po ba? At sa panghuli nga dito, Kawikaan 17:17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras sa kagipitay, kapatid na tumutulong. Diba dito, binanggit na, maganda example binigay ni Haring Solomon, na kung sino doon yung, ang gusto kong point out ng verse na to, yung mga good quality friends. Yung pinapoint niya dito. Pero kung titignan natin na, yung ginamit niya example na maasahan mo sa oras ng kagipitan, ano daw? Kapatid. Diba? Sino ba may mga kapatid dito? Diba? May mga kapatid. Siguro, I think yung iba dito, mayroong mga kapatid doon. Alam ko, mayroong iba dito mga only child. Diba? Sa mga kapatid doon natin, minsan, pag pakiramdam mo na wala ka na ibang malalapitan, lalo na kapag dumating yung time na yung parents natin, syempre, tumatanda na sila. Minsan kapag kinuha na ni Lord, ang una mong malalapitan dyan, na sure ka na hindi ka papabayaan, kapatid mo. It's either your kuya, ate, or basta, or bunso, or middle child, depende kung sino. Kaya sila yung una mong lalapitan. Diba na kahit na minsan di mo sila kinakausap, minsan di mo sila pinapansin, pero kapag nangangailangan ka, pag nilapitan mo sila, ready to help agad. Kapatid mo yan eh. Sabi nga nila, di ba, blood is thicker than water. Na parang kahit balik-balik rin mo ang mundo, kahit meron kang ibang barkada na mas ka-close mo. Minsan yung mga barkada mo, kaya ka nilang iwanan. Pero meron tayong mga kapatid na nandyan lang. Tahimik lang, minsan di mo napapansin, pero alam mo yun, sumusubaybay pala sa buhay natin. Kaya nga dapat bigyan natin silang importansya. Huwag natin silang kakalimutan. Amen po ba? Kaya kung meron mga only child dito, sabihan nyo yung parents nyo, gawa pa ng isa. Parang may kapatid ka. Para hindi malungkot. Pero yun po. And then, second naman, tapos na tayo sa truthful. Next naman po, tapos na tayo faithful. Ngayon naman po, truthful. They tell you what you need to hear, not just what you want. In a world of filters and facades, truth is love in action. Ito na binanggit dito. Ano daw yung love, yung katotohanan daw, ito daw po yung yung pagmamahal na mayroong application, na mayroong action. So ganun daw yung katotohanan, yung truth. Kaya nga sa panahon natin ngayon, i-treasure natin yung mga tao na kaya magsabi sa atin ng totoo kahit masakit. Minsan kung ano yung masakit na ayaw natin mapakinggan, pero yun yung kailangan natin. Minsan kung sino yung nagsasabi sa atin nung kailangan natin, sila pa yung nilalayuan natin. Yun yung mahirap. Pero kahit hindi mo kakampi, feeling mo hindi sumasang-ayon sa gusto mo mangyari, kaaway mo na. Pero in reality, they're just telling you the truth kasi yun yung kailangan mo. Yun yung magpapaayos sa'yo, yun yung magbibigay sa'yo ng mas, magbibigay ng kaliwanagan sa buhay mo na baka ngayon, nasa moment ka ng buhay mo na kailangan mo ng someone na aalalay sa'yo. Amen po ba? Sabi nga dito ni Zechariah 8:16, these are the things that you shall do. Speak the truth to one another. Sa neighbor natin, sa mga kaibigan natin, kapatid, kapamilya, sa lahat, sa kapwa natin, kailangan maging practice natin na sabihin yung katotohanan sa kanila. Kasi yun yung kailangan nila. Diba? Alam niyo po, sa panahon nga natin ngayon, dapat matuto tayong hanapin yung kaya magsabi sa atin ng totoo. Kaya maging tapat sa atin. Sabi nga po dito, sabi ni Thomas Jefferson, honesty is the first chapter in the book of wisdom. Diba? Sa unang chapter doon ng libro ng mga matatalino ay ang katapatan. Diba? Malalaman mo na isang tao ay wise, siya ay tapat sa'yo. Ngayon ang question, are you surrounded by people who are wise or who are fools? Bakit? Sabi ng Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Bakit niya sinasabi na ganun? Kasi kung baga kasama mong mga wise, ito yung mga tao na magiging honest sa'yo. Kasi kanina nga binanggit ni Thomas Jefferson, di ba? First chapter doon ng book ng mga taong may wisdom ay sila ay mga tapat. So kapag ikaw ay napapaligiran ng mga tao na mga tapat, na mga may wisdom, sigurado sasabihin nila sa'yo kung yung dapat mo marinig. Kahit masakit. Kasi, kailangan mo yun. Kasi yun yung magko-correct ng buhay mo, yung magtutuwid sa life mo. Kasi kung pipiliin mo yung mga taong fools daw, ibig sabihin yung mga tao na kung saan kasama mo lang sa gimigan, kasama mo lang sa kolokohan, kasama mo lang sa mga pagkakataon na kung saan, ina-encourage ka gumawa ng hindi tama. Ina-encourage ka na gumawa ng mali. So tingin mo ba maganda magiging kinabukasan mo dyan? Diba ano mangyayari daw? Diba, you will suffer harm. Diba? Magiging
Ito mag-end up lang sa ruin yung buhay mo. Kaya nga, God is encouraging us na dito, bigyan natin ng importansya yung mga tao na kaya maging tapat sa atin. Minsan lalo na kahit masakit yung sinasabi nila. Tingnan natin mabuti bago ka sumama ang loob, bago ka magtampo, tingnan mo muna mabuti. Bakit sinabi yun sa akin ni ate, ni kuya, ni nanay, ni tatay, o kaya ni leader, o kaya ni pastor? Tingnan natin, bakit niya kaya sinabi sa akin yun? Baka kasi, yun nga eh. Yun yung kailangan mong ngayon. Yun yung kailangan mong marinig. Masakit man, pero yun yung mag-aayos sa'yo. Sa panghuli nga po natin, yung the God-fearing. They labor in prayer, carry burdens no one sees, and lead with hearts that tremble before God. Alam niyo po ba, maghanap tayo ng mga tao na kilala natin na God-fearing. Siyempre, dapat number one tayo. Siyempre, dapat tayo maging God-fearing people din tayo. Maging God-fearing person din tayo. Ito nga po, gusto ko lang pong bigay na example sa inyo. Pero hindi naman po sa Diyos ang kapurihan. Alam niyo po, sa mga nakakilala sa akin, ako po ay introvert person. Siguro pag nandito ako sa harap, marami lang akong dada. Pero siguro sa mga close ko, kaya ako maging madaldal. Pero sa mga, hindi ako yung klase ng tao na kaya mag-initiate ng conversation sa mga strangers, sa mga hindi ko kakilala. Kaya nga minsan ang perception sa akin ng ibang mga tao, siguro dito sa loob ng simbahan ako ay masungit. Kasi minsan, baka yung iba sa inyo, sorry kung natatandaan ko lang, minsan ako ay nakuyoko pag naglalakad. Personality ko na po, ako po introvert person. Yun nga po. Pero sa trabaho namin, alam niyo po, ako po ay open book. Hindi man ako loud, hindi man ako talagang totally talagang nag-share ng word of God ng harap-harapan sa kanila, pero I'm an open book to them na I'm a Christian. Na pagdating sa inuman, hindi nila ako makikita dyan. Sa inuman, hindi nila ako mapapatagay. Pagdating sa mga kalokohan, alam na nila yun. Meron silang GC ng kabastusan, hindi nila ako sinasama doon. Yung kasama lang ako sa GC ng about sa mga sports, sa takbuhan, ganyan. Tapos, kapag merong siguro na nakita ko sa LG ko, pag merong ewan ko ba sa amin, lagi akong taya pagdating sa opening prayer. Naalala ko nung nagbrigada kami dito sa may UN, sa may Arroyo High School. Di ko lang may taga Arroyo sa atin. Nagbrigada kami dyan itong nakaraan lang. Ayun, ako yung nataya na, dahil kasama ko doon, ako yung taya mag-opening prayer. Pero kaming badminton tournament, dahil kasali rin ako doon. Ako na naman yung taya na mag-opening prayer kasi nga kilala nila ako bilang Kristiyano. Pero hindi ako ganun ka-loud. Pero hindi ko rin iniisip, wala rin akong idea kung para sa kanila ba kung good example ba ako sa pagiging Kristiyano. But I'm trying my best. Pero yun nga, nagkaroon ako ng na-verify ko na okay pala yung pagtingin nila sa akin. Nung one time, meron kaming groupings. Nakasama ko ng isa kong tropa sa grupo na meron kaming competition. Simpleng game lang yun. Tapos bigla niya nasabi, nagulat na ako, sinabi niya, uy, sakto, blessed ako, kasama kita, Jay. Ang lakas ng favor mo kay Lord eh. Nagulat ako na binanggit niya yun. Nagtataka ko ba't niya binanggit yun. Doon hindi ko na rin tinanong. Naging na lang ako sa sarili ko na, ay Lord, thank you kasi parang sa Diyos ang kapurihan kasi kahit pa paano pala, Kristiyano pa rin yung pagdating nila. Inisip ko kasi baka masamang tao ako. Kasi nga, hindi naman ako ganun ka-loud pagdating sa pagiging, pag-share ng word of God. Ayun, so parang sa akin, naging validation ko, okay, tinitingnan pa rin padala ko bilang isang Kristiyano. Praise God. Na nagagampan ako ng maayos. Syempre, para sa akin sa atin dapat bilang Kristiyano, parang achievement sa atin yun na ikaw, hindi ka lang sa ID, hindi ka lang sa ID na parang na Christian. Kailangan pati sa action na nakikita nila. May pruweba, may resibo ba na ikaw ay Kristiyano talaga. So ganoon nga, sa God-fearing, gusto ko yung point out dito, tingnan natin sino ba yung mga tao sa paligid natin. Kasi hindi mo pwedeng sabing basta Christian, okay na eh. Minsan merong iba, sa pangalan nga lang. Minsan sa lang yan eh, parang sa religion lang, sinasabi nilang Christian sila. Pero tingnan mo yung klase ng buhay na meron sila. Totoo ba talagang Kristiyano sila? Kaya lalo na tayo sa mga tao na madaling maimpluwensyahan, kung meron man sa atin dito, madaling maimpluwensyahan, madaling masway ng mga tao, kung sino yung kasama mo, ganun ka. Ako, Brad, sis, I encourage you na pumili ka ng mga tao na alam mong God-fearing, na alam magdadala ng tama sa'yo. Kasi alam naman natin dito sa salita ng Diyos, di ba be? Sa salita ni God, di ba, di ba be? Diba? Sa salita ni God, yung salita ng Diyos, ito yung, alam natin, hindi tayo nito dadalhin sa kapahamakan, hindi tayo nito dadalhin sa bangin, hindi tayo nito ililigaw. Ilalagay tayo nito sa tama. Kaya nga, hanapin na natin yung mga tao na alam mo yun, mas magpapalapit sa atin kay God. Sabi nga po ng ating verse, Hebrews 13:7, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Diba? Kung meron tayong mga leaders, especially na lang, siguro, parang hindi natin tumingin sa iba, tingnan natin si pastor saka si pastora.
Diba, tingnan natin kung yung buhay na meron sila, kayo na mag-judge, kayo mag-observe. Para sa inyo ba yung buhay ni Pastor Pastora, karapat dapat bang imitate? Sa tingin nyo, yung outcome ba sa buhay nila, sila ba ay, kahit pa paano, good example? Sila ba ay, kung tingnan nyo kung paano sila nag-lead sa family nila, kung paano nila i-handle yung finances nila, kaya kayo mag-judge kila Pastora. Kung, alam natin, meron silang kila Pastor at Pastora, alam natin, meron silang kahinaan, tao lang din sila, nagkakamali, nagkukulang. Baka merong iba sa inyo, minsan nabibiro ni Pastor, kaya nyo naman si Pastor, napakagaling magbiro. Pero syempre, normal yun, tao lang may kahinaan din, di ba? Pero tingnan natin, yung kung ano ba may mas lamang, yung good deeds or bad deeds. Ano yung mas nangingibabaw, yung pagiging good example or bad example? Kasi yung sinasabi dito ni hindi pangalan to? Hindi ko lang kung si Luke ba dito o si Paul nagsasalita sa Hebreo. Pero parang bibigyan niya tayo ng idea paano malalaman ng ang isang leader ay totoo sa kanyang ginagawa. Tignan mo ano yung bunga sa buhay niya. Diba? Mabuting bunga ba or masamang bunga? At kung mabuting bunga yun, gayahin daw natin yung pananampalataya na meron sila. Kaya nga po, sige, sabi nung quote, a leader who fears the Lord is more valuable than 1,000 who seek power. Siguro, itong context no, maganda ito, politics ulit eh. Maganda sa politics. Diba yung ganito klaseng context na kung totoo naman, mas mabuti pa daw yung nag-iisa pero mayroong takot sa Diyos na leader. Kasi naman sa sobrang dami, pero lahat sila naghahagan ng kapangyarihan lang. Siguro magandang example po dito, si Mayor Vico Soto. Diba si Mayor Vico sa mga nakilala sa kanya, diba medyo maganda ang pangalan niya ni Vico Soto sa sa gobyerno natin. Kasi nga, dahil sa good governance sa pinapakita niya. Kung kayo po ay aware, di ko na nilagay dyan. Diba meron po silang pinapatayo ngayon na parang worth 9 billion pesos na City Hall. Tama ba? Saan galing ngayon ng 9 billion? Ang ginawa ni Mayor Vico, walang commission sa mga projects sa city nila. At lahat ng natipid nilaan nila sa pagpapagawa. Biro nyo, nakatipid sila ng 9 billion. So imagine yung ibang mga city na mayroong commission sa mga pinapagawa nila. Kaya nga si Mayor Vico, makikita nyo ito, kung sa mga hindi nakala, si Mayor Vico po ay Kristiyano at may takot sa Diyos. Totoong Kristiyano, hindi siya peke, hindi siya nameplate lang. Talagang siya ay good example in terms of pagiging Christian. At siya po ay pinalaki ng kanyang nanay na si Connie Reyes, na which is also known as a matured Christian din. That's why kita mo sa kanya na kung bakit siya mayroong good governance, meron siyang good leadership, kasi mayroong totoo yung pagkatakot niya sa Diyos. Diba? Kaya nga, kung titingnan natin dito, ganun yung impact ng isang leader na mayroong takot sa Diyos. Yung totoong may takot sa Diyos. Diba, pero mo nagawa niya doon sa Pasig. So imagine kapag ikaw, meron din someone na naglilid sa'yo na totoong may takot sa Diyos. Diba? Hindi ba blessing yun? Imagine, yung isang tao lang nagawa niya sa isang city. How much more kapag merong mga leaders sa buhay mo na naglilid sa'yo. Let's say hindi nga sila perfect. Meron sila mga mistakes. But still, if you know na yung leader mo ay talaga mayroong takot sa Diyos, blessing yun sa'yo ni God. Kaya nga dito, binibigyan ng importance sa atin ni God, yung mga tao na nilagay niya sa atin para mag-lead sa buhay natin. Sino ba sila sa buhay natin? Tayo ba ay kanilang binibigyan ng tamang correction o hindi? Tingnan natin mabuti ano ba yung mga ina-advise sa atin ng mga leader natin. Is it something na need natin or wala, ikakapariwara natin? Diba? Kayo mismo mag-validate, kayo mismo mag-check yung mga naririnig nyo sa mga leaders nyo. Okay, especially kay pastor at pastora. Tingnan nyo kung dadalhin sa mga binabanggit ba nila sa atin ay magdadala sa atin sa kabutihan o sa kasamaan, sa kapahamakan or diba, or tayo ay sa kaayusan ng buhay natin. Sabi nga ng last verse natin. Ayaw po mapindot. Ayaw pa, ano na lang, maklik. And sabi po dito, ito po yung last verse natin, Hebreo 13:17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Ito po, sa lahat po ng leaders nandito, tayo daw po ay may responsibility. Accountable tayo sa mga buhay na pinagkatiwala sa atin ni God. Kaya kapag hindi natin inayos yung pag-lead natin sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ni God, yari tayo kay Lord kapag hindi natin inayos. Ngayon naman, tayo naman doon na dito na mga na sumusunod, matuto tayo magpasakop. Kasi nga, kung di man nila gawin yung responsibility nila, mananagot sila kay God. Si Lord bahala sa kanila. Ngayon, kung sakali sila susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Diba? Ibig sabihin daw nito, yung mga leaders daw,
makakaramdam sila ng kagalakan na, uy, may bunga paling ginagawa kong paglilid sa tao na to, sa grupo na to. Kasi nakikita nila mayroong changes sa life. At alam natin yung changes. Ano yan, hindi yan 1 month lang, hindi yan 1 year lang. It takes time to see yung bunga, yung result dun sa buhay ng isang tao na tinataniman mo ng Word of God. Pero syempre, malaking factor pa rin dito, yung decision natin individually, kung tayo ba ay makikinig o hindi. Yun nga malaking kagalakan sa mga leaders na makita nila na mayroong bunga, may magandang bunga sa buhay natin, yung salita ng Diyos. Sabi nga dito, kung hindi man daw tayo makikinig, yung mga leaders daw ay mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. So hindi ito makakabuti sa atin kapag tayo ay hindi matututong makinig. Kasi nga niligay sila ni Lord sa atin para magbigay ng guidance sa buhay natin. Hindi man nila alam ang lahat, pero for sure, ginagamit sila ng Panginoon para sa buhay natin para magbigay ng correction, magbigay ng rebuke, di ba? Para tayo ay hangga't maaari mailagay sa tama yung buhay natin. Yun po. So, tayo pong lahat ay tumayo. Okay, sa ating pong pagtatapos, meron po tayong 3 bagay na gagawin. O, meron po tayong application na I hope ang bawat isa ay makikooperate. Una, sige pa next slide nga, ayaw eh. Una, lumapit at nagpasalamat sa taong naging faithful sa'yo. Kung meron man someone, nakasama mo ngayon dito, na alam mo yun, sa hirap at ginhawa, sa bagyo at unos ng buhay mo, nandyan pa rin. Siguro hindi mo man palaging kausap, hindi mo man palaging ka-chat, pero pag nilapitan mo, 1 chat away lang, nandyan agad, handa mag-response para sa'yo. So it's pwedeng, kung nandito yung parents mo, pwedeng yung parents mo, kung nandito yung kapatid mo, pwedeng yung kapatid mo, pwedeng leader, pwedeng kaibigan, it's up to you. Pero ikaw, bahala, lumapit ka sa isang tao na gusto mong pasalamatan, na naging faithful sa'yo. Sige po, lapitan po natin yung mga tao na naging faithful sa atin. Ay, maraming salamat. Parang ako nilalapitan eh. Lapit po kayo sa tao na naging faithful sa inyo. Kung sakali man di kayo malalapitan nung in-expect nyo ang tawag, wag po sana magtatampo ha. Bawal po magtampo. Okay ba yan? Lapitan po natin yung mga tao na yon. Okay. Yan. Kung wala man dito yung gusto nyo pasalamatan, pwede nyo i-chat. PM. Yan. So, bro, sis, salamat. Naging faithful kitang kaibigan, naging faithful kitang kapatid, naging faithful kitang magulang. Okay. Second naman po, next. Ito po, magpasalamat ka sa taong nagbigay sa'yo ng correction or advice. Kung recently lang, meron tao na nag-correct sa'yo, lalo na nasaktan ka, magpasalamat ka sa kanya, kaya masakit narinig mo, pero alam mo kailangan mo, lapitan mo siya. Maglumapit ka sa tao na nag-correct sa'yo ngayon. O recently lang. Baka hindi mo pa siya napapasalamatan. Okay po, di ko lang nandiyan na pastor eh. Sige, panghuli po. So, bilang tumatayo po na spiritual leader natin, gusto ko po i-take opportunity na to na ipanalangin po natin ating pastor. Alam ko na niya si pastor sa taas eh. Pastor, diyan ka ba? Alam ko na niya si pastor. Ter. Patawag nga si pastor sa taas. Ay, ano pala, sorry. Kala ko wala pa sa baba eh. Sige, pag-pray po natin si pastor. Yan, panalangin po natin siya, extend natin ating mga kamay sa kanya. Yan. Okay, let's pray. Pati si pastor, sama na rin po natin sa panalangin. Panginoon, sa oras na ito, amin pong dinadalangin sa inyo aming pastor, si Pastor Benji Panganiban, si Pastor Tina Panganiban. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay nila bilang tumatayong leader namin dito sa Salt and Light Church. Maraming salamat sa buhay nila na alam namin, di po sila perfecto, nagkakamali, nagkukulang, but still, nandun po yung kanilang sincere heart, yung genuine yung heart nila na sa paglilingkod sa inyo, na mabigyan ka ng papuri, mabigyan ka ng glory, O God, sa pamagitan ng paglilid ng Salt and Light Church. Panginoon, sila po ay tumatanda na, sila ay nagkakaedad, lumalabas sa mga sakit-sakit. We pray, Panginoon, ang inyong kagalingan sa buhay nila, kay Pastor at kay Pastora. Ako naman po yung kanilang mga naramdaman ngayon, nararanasan nila ngayon ang karamdaman,
I pray, Lord, kayo pong aming healer. Lord, kayo pong patuloy magbigay ng kagalingan sa kanila. And Lord, sa kanilang mga plano sa buhay pa, na mga panalangin nila, kayo po patuloy magtumugon nito, O God, ayon sa inyong kalooban. Higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang buhay spiritual, gamitin niyo po sila, O God, na maging guidance namin, nalalakaran namin sa aming buhay pananampalataya bilang parte ng spiritual family dito sa Salt and Light Church. Bigyan niyo po sila ng mas malalim pa na pagkakilala sa inyo. Lord, ng inyong anointing, more power, O God, ng inyong presensya sa buhay ni Pastor at Pastora. Lord, ng Spirit of, Lord, ng dito ng discernment, O God. I pray, Panginoon, na mas maging clear pa sa kanila yung vision nyo para sa amin dito sa Salt and Light Church. Sila nga po ang patuloy nyong gamitin, O God, na magbibigay ng direction sa amin, O God, through you, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay, Lord. Pagpalayan nyo nga po aming pastor at pastora. Maraming salamat po aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Okay, as we end po, alam ko meron akong last slide dyan. Yan, so stop chasing affirmation from the wrong places. So nakita na natin kanina kung sino yung mga klase ng tao na hindi naman masama pero wag lang yung maging ganun yung basehan natin kung sino yung papahalagahan natin sa buhay natin. Diba? Sabi dito, recognize and honor the faithful, truthful, and God-fearing people. God placed in your life. Never take them for granted. Diba? Sana po sa oras na ito natuto tayo na bigyan ng importansya yung mga nilagay ng Diyos sa buhay natin. Merong reason ba't sila nilagay ni Lord sa buhay natin. And I hope na makita natin yung rason ng Panginoon. Bakit natin sila nakilala.